Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, May 2, 2025, Friday. Alamin natin ang mga pagbabago sa lagay ng panahon lalo na sa patuloy na binabantayang low pressure area. Tuluyan na nga ba itong malulusaw o may chance pa rin ba itong maging isang ganap na bagyo? Para laging updated sa mga balita sa panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, ang low pressure area, LPA, ay huling nakita sa layong 440 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang sistemang ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang nakaaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Mindanao habang ang easterlies naman ang patuloy na umiiral sa natitirang bahagi ng bansa. Sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng LPA. May banta ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at gilid ng bundok, kaya't mag-ingat po tayong lahat. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan at posibilidad ng thunderstorms dulot ng ITCZ. Posible pa rin ang biglaang pagbaha at landslide, kaya't patuloy tayong makinig sa abiso ng mga lokal na awtoridad. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang matinding init ng panahon. Sa National Capital Region, maaaring umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index. Sa Dagupan City, Pangasinan, posibleng maitala ang 43 degrees, habang sa Infanta, Quezon, inaasahang mararanasan ang 45 degrees Celsius na heat index ngayong araw. Kaya paalala po sa lahat na manatiling hydrated, umiwas sa direktang sikat ng araw, lalo na sa tanghali, at magsuot ng magaang na damit. Narito naman ang pinakabagong update sa Tropical Cyclone Threat Potential para sa linggong ito mula April 30 hanggang May 6, 2025. Ayon sa forecast models, may posibilidad na dalawang TC-like vortex, TCLV, ang mabuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain ngayong linggo. Ang TCLV-1 ay inaasahang mabubuo sa southeastern portion ng Philippine Area of Responsibility at posibleng kumilos pakanluran patungong silangang bahagi ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Sa ngayon, itinuturing na may low to moderate chance itong maging ganap na tropical cyclone habang tinatahak ang mga nasabing lugar. Ang TCLV-2 naman ay inaasahang lilitaw sa southeastern boundary ng Tropical Cyclone Advisory Domain at posibleng pumasok sa loob ng PAR. Ayon sa kasalukuyang analysis, low to moderate din ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Pagdating ng Week 2, mula May 7 hanggang May 13, inaasahang lilihis o magre-recurve ang TCLV-2 papuntang northeast habang nasa silangang bahagi ng Philippine Sea. Bagamat mababa pa rin ang chance nito na maging bagyo, patuloy itong binabantayan. Gamit ang iba't ibang weather models. Ayon sa European model, hindi inaasahang madedevelop ang mga nabanggit na LPA. Ngunit ayon naman sa GFS ng United States, may posibilidad na mabuo ito bilang bagyo. Ang maganda, hindi ito inaasahang tatama sa kalupaan dahil inaasahang liliko ito palayo. Ngunit gaya ng dati, ang mga forecast ay maaaring magbago sa loob ng ilang araw, kaya't mahalagang manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at palaging mag-ingat.